Magandang araw po sa ating lahat. Saan mang parte kayo ng mundo naroroon, ng Pinas, sumaatin pong muli ang pagpapala. Sana'y nasa mabuti po tayong lahat. Sa nakikita ko, sa ating mga obserbasyon, mukhang dumarami ang mga nananahan at namumuhay na mga animals sa ating kongreso, sa ating House of Representatives. Ang pamilyar lang sa atin dyan, siyempre dati pa mga crocodile. Yan, nandyan sila. Ngayon mukhang meron na rin snake, kangaroo, mga beasts, at siyempre yung mismong nangangalaga ng teritoryo yun, ang mga tigre at ang leon. Sinasabi natin na tigre at leon na talagang pagkatatapang nila. At sa kabila ng katotohanan, yung teritoryong hinahawakan naman nila ngayon, tayo lang naman ang nagbigay para maging sa kanila. Yan ang katotohanan yan. Dahil sa paulit-ulit na investigasyon, hearing, na parating wala na talaga silang ibang ginagawa at inilalabas sa publiko kundi itong tungkol sa pugo, tungkol sa AJK, sa drug war, na alam naman natin na talagang gusto lang ito, ang kapritso lang nung mismong namumuno doon. Wala tayong makita ritong kapaburan o kagandahang may dudulot sa sambayanan, sa buhay nating mga Pilipino, na dapat yun ang mas inuuna nila. Dahil kaya nga sila narin at hinalal natin. Kaya natin nasasabi na wala talaga itong mangyayari, itong mga ginagawa nilang ito, kundi isa lamang itong uri ng kapritso naman na bubuhay sa kanilang ambisyon at magpapatatag. Yun yung ating nakikita rito. Tingnan niyo yung kanilang investigasyon dun sa secret agreement. May kinalaman sa West Philippine Sea. Isa kakaladkad nila sa kung saan nila dinadala yung investigasyon. Nalalantad lamang yung kanilang lalong kapalpakan. Bakit di natin ito masasabi? Ibiro mo, dinala nila ito sa Zambales. Siyempre kagagawan ito ni Speaker Romualdez. At yung mismong mga mangingisda roon, yung kanilang pinagtatanong. At talagang dito nga naging pamilyar lalo sa akin si Congressman Atras Abante, si Benny Abante. Dahil sa kakatanong nila, kakakaladkad nila sa pangalan ni Duterte na ito nga ay traidor. Ito ang nagbinta ng West Philippines sa China. Lalong nalalantad na yung katotohanan ng kanilang mga ginagawa ay puro lamang paninira. Kasi tingnan nyo, nung tanongin nila yung mga isda ro, kung kailan pa sila pinagbawalan ng mga Chinese, mali na yung sinagot sa kanila. Anong panahon ni Aquino, pinag-iigitan sila ng mga isda ro. Baga nakaranas na sila ng pambubuli at pangharas. Pero nung si Duterte maupo at maging Pangulo, liluwagan sila, nakapangisda na sila ng maayos doon. At nito ngang huli, si Marcos na naman, nagsimula na naman silang pagigpitan at harasin, at nakaranas pa nga sila ng mga paulit-ulit na ng mga water cannon. Dito, nagmimistula lamang sila yung nagmumukha rito mga tanga na pinipilit nilang ibintang kay Duterte ang pagbibinta sa West Philippines Sea. Kaya nagigpit doon at mainit ang tension dahil nga kay Duterte. Yung kanilang dinidin dito sa investigation nito. Yung na water cannon kahit yung mga nag-resupply. Dahil kay Duterte, dahil sa secret agreement na pagbibinta nito di umano.
pagbibinta ng ating teritoryo sa China. Yun ang kanila ritong pinapalitaw kay yun yung kanilang goal dito, yun yung kanilang object. Sirain si Duterte dahil sa katraidoran nito. Ay nung ganito yung kanilang mga naririnig na pahayag na inilalantad ng mga mangingisda roon, ay huminto na sila. Ay kasi parang mga sinasampilong yung mga pagmumukha nila sa gusto nilang palitawin na puro kasinungalingan lang. Kinalalabasan ng kanilang investigasyon at sa napapanood na rin ng maraming tao. At kahit napapansin nga ninyo, hindi ba nahinto na ito? Nawala na sa eksena. Kaya itong Quadcom na binalingan nila ngayon, yun dito sila ngayon nakapokus. Medyo sa tingin kaya nila rito marami sila rito medyo nahalukay sa kanilang gustong palitawing mga script. Ganyan yung nakikita natin. Kaya kahit itong Quadcom na ito, wala naman talaga itong mangyayari. Ang katunayan, lalo lamang nababaon sa kumunoy sila. Mintras nilang hinahalukay yung gusto nilang makuha, nakasiraan ni Duterte. Lalo silang nababaon. Tingnan nyo, ang daming mga tinatanong nila na o mga resource person sila na iniiminta doon. Nataliwas doon sa mga gusto nilang marinig ang mga isinasagot. Katulad na lang nung isang general doon. Kabaliktaran dahil ang sabi pa nga niya, nakatulong ng malaki yung drug war ni Duterte. Dahil nung talagang maupo ito, rampant talagang illegal na droga sa Pilipinas. Yun ang lumabas dun sa investigasyon nila. Mapipigil pa ba nila yun? Yun na yung inilabas nung kanilang witness dun. Ang ibig kong sabihin, mintra silang mahalongkat ng mga baho ni Duterte, ng mga kasera ni Duterte, nalalantad lalo yung mga kagandahan ng mga ginawa ni Duterte sa bansa. Nila sanang palabasin sa mga hearing na ginagawa nilang ito. Palabasin si Duterte ay bulok. Ang war on drugs nito ay puro pagpatay lamang sa mga inosente. Ang gusto nilang palitawin kaya sa Quadcom na ito.